Bangka na ang sinasakyan ng mga taga-Kalumpit, Bulacan dahil sa matinding pagbaha, dala ng ilang araw na pag-ulan. Pero hindi lang sama ng panahon ang sinisisi ng mga residente sa kanilang kalbaryo, kundi isa o manong mall na itinayo sa lugar. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Mike Carazon. Ano po, medyo mahirap po. Walang trabaho, walang kita. Ang mga tahanan sa Lexber Pio Cruzcosa sa Kalumpit, Bulacan na sanay magsisilbing silong sa mga residente kapag tag-ulan ay tila humihingi na rin ng saklolo. Yung bahay namin, lagi po kaming ganito kapag umuulan. Wala pong tagusan yung tubig dito Kaya po pag ulan, diretso-diretso po ang tubig. Wala pong daloyan. Imbis na tricycle ang pinapasada, bangka ang ginagamit ni Ronnie sa paghahatid ng mga pasahero. Taon-taon ganito ang sitwasyon sa Lexber, Kalumpit, Bulacan. Inaabot ng hanggang dibdib ang baha, kaya tigil ang trabaho. At inaabot pa ng 2 linggo bago humupa ang tubig. Ayon din sa mga residente, minsang umabot sa 3 buwan bago tuluyang humupa ang tubig baha. Pero sa 12 subdivision, kami yung worst na talaga catch basin yung lugar namin. Kung makikita nyo, ito yung pinakamataas na baha. Kasi sumapo na sa highway. Tapos yung kaduluhan, talagang at my height ko, talagang lampas tao ko na. Kwento ng mga residenteng dekada nang nakatira sa lugar, hindi naman daw ganito kalalim ang baha noon. Pero hinala nila, simula raw nang tinayo ang isang kilalang mall sa kanilang lugar ay taon-taon nang palalim ng palalim ang baha rito. Simula na na-construct yun, struggle na kami 3 months ang pinakaanong baha namin. Kung gaano kabigat ang pagsusuot ng jumper boots na naging pambahay na nila, ay ganoon din kabigat ang taon-taon nilang balakid sa bahang hindi humuhupa. Pero umaapaw naman umano ang pondo para sa flood control projects. Para sa Agenda Weekend, Mike Carazon, Billionaire News Channel. 70 pamilya raw mula sa Bulacan ang kailangang i-relocate kasunod ng pagbaha dahil sa epekto ng masamang panahon. Ayon yan kay Public Works Secretary Vince Dizon. Sa On Point ng Billionaire News Channel, iginit ng kalihim ang papel ng lokal na pamahalaan para maiwasan din ang pagtatayo ng mga bahay sa itinuturing na no-build zones. So, kailangan natin silang agagaan habang naghahanap tayo ng kanilang paglilipatan ng bahay. There are a total of 70 families, Pinky, 70. that need to be relocated in these for these projects. No? So nagpapasalamat din tayo sa DOTR dahil yung housing na yon para po dapat yan sa mga tatamaan naman ng ating trend ng ating riles. Pero nag-usap po kami ni Secretary Banoy na kung pwede po gamitin muna ng mga kababayan natin ito in the meantime. At later on po, magpo-provide kami ng pondo naman sa DPWH para dagdagan yung kanilang mga housing para naman sa tatamaan sa ating riles.